Hello, magandang gabi po. Ang ating topic po sa ngayon, libelous ba pagtawagin kang gago? Ang pag-usapan po natin ay salitang gago. At ito ay naisipan kong i-topic kasi ito po yung center of attraction nung hearing nung isang araw sa TRICOM kung saan inibitahan ng Kongreso ang lahat ng mga DDS vloggers. So nakapokus yung attention ko doon kay Joey Cruz Vibre o Biber kasi parang French family name. So ngayon, tinatanong siya ni Congressman Bienvenido Abante na nagagalit bakit siya tinawag na gago nitong vlogger na si Joey Cruz Viber. So ngayon, ating alamin, i-explain ko kung nawala pala ako, bumalik na ako. May umaatake sa aking sa aking vlog. So anyway, ang pag-usapan po natin, ulitin ko lang, ay gago, salitang gago. Ano ba 'yan? Dapat bang ikakrebuild yan? Dapat ba nating yan, tanggalin sa ating bokabularyo sa Tagalog o ano? Ang gago, iba-vlog, subukan ko rito na kukunin ang ibig sabihin ng gago. Talaga bang masama ito? Kung ako tanungin mo, ay hate word lang kung tawagin, pero hindi naman siya ibig sabihin na gago kasi ang ibig sabihin sa English pala is stupid or foolish. So, kung tatawagin kita ng gago in terms of English, you're foolish. Di ba hindi naman masakit? Pag tatawagin stupid, pwede ba kinakanta, stupid! Di ba? Boy, I'm gonna be stupid! O, di ba? Parang hindi naman masama pakinggan pag stupid. Pero pag salitang gago, hindi simba na sa mga salitang mga sex organ, kapag tinagalog mo, pag vagina, okay lang pakinggan. Kapag penis, okay lang pakinggan. Pero pag tinagalog mo na, parang masama pakinggan. So, ibig sabihin, dito natin ang mga selection of words at ilalagay natin sa konteksto ng mga politiko. Ang politiko kasi, sa totoo lang, lahat ng mga Pilipino, ang kanilang tingin sa mga politiko ay ogag, di ba? Ano ba ito? Nag-istorbo itong sa akin. Ogag. Huwag tinawag mo ogag. Parang, yan naman talaga nababagay sa lahat ng politiko kasi aminin natin sa hindi, ang dami pong mga politiko na puro, sabihin natin, mas masama pang salitang tawag natin, puro crap. So ngayon, ito, nag-showdown ito yung vlogger na si DDS vlogger na si Joey Biber, Joey Cruz Biber, at si Bienvenido Abante. Pero bago yan, marami din akong ipresenta sa inyo ng mga kung pwede mo tawagin, kaugag-ugag din, di ba? O, yan, may mga politiko lahat. Kaugag-ugag din. Lahat na nangyayari na masama ang dulot sa ating mga mamamayan, ay ang mamamayan wala nang magagawa. Ninakaw nyo na pera namin. Ano lang kami, iyak, hanggang ugag na lang isigaw namin. Ganun lang, si Bienvenido Abante, ang yaman-yaman niya. May relo siya na, pang relo niya, mahal, tapos Louis Vuitton pang sinturon. May mga sasakyan pa siya na Mercedes-Benz. O, ang dami. Lahat sila nga congressman, ganun po ang So, makatwiran pag tawagin sila nag-ogag. Ibalik na rin mo lang nagsalita nga yung taga-Meta o official ng Facebook na dumating pa galing Amerika, dumistigo sa TRICOM. So, napapansin nyo doon sa mga Pilipino na mga Facebook, kung may mga hate words, so tawagin lang hate words. Yung mga salitang galit, no? Kung sa Tagalog po, salitang galit, ay para daw maiwasan ng mga Pilipino ang pag may tunog na pagkadisente, binabaliktad po ang salita. Kaya ginagawang ogag, tapos ginagawang obob. So, alam mo, sa totoo lang, siguro agree naman sa akin ang lahat na nakikinig sa akin. Pati mga na talagang ang lahat tayo ay punong-puno na. So kahit murahin natin ng husto lahat ng politiko natin,
mapa Duterte man, mapa Marcos man, o kahit nga sa grupo ni Lenny, ang dami mga obs dyan, di ba? Oh. Wala tayong magagawa. Yan lamang ang tanging panlaban natin. Wala nang iba. Kakaso tayo, hindi naman tayo mananalo kasi marami silang pera ibigay sa mga ombudsman. Di ba? Marami silang pera ibigay sa mga piskal, sa mga judge. Wala talaga tayong paputunguhan ito. O si Manny Balbin, Dineros, ito yung partner ko ito. Ay, hindi. Tirador na lang ako. Mas maganda kasi birador ano yan eh. Common eh. Tirador, kita mo may background po ako, Manny, na tirador. Oh. Kaya ang slingshot, yan po ang powerful. Sa panahon po ni Kristo, ng mga biblical times, yan ang ginamit ni David against Goliath. The slayer. So there is no other that has slain a giant, and it is only tirador. Kaya tirador ang ginamit ito. Titirahin ko kayo lahat. So ngayon, ito. Bago ako mag-umpisa, nais ko muna iparinig sa inyo yung kanta na ginawa ng aking kaibigan na composer, si June Santa Maria. Hanapin ko ito. Ano ba yung kanta nito? Ito, yung kanta niya. Ipapatugtog ko sa inyo. Habang naghanap ako ng ibang audience, ipapatugtog ko muna ito. Magandang pakinggan. Siya ito, original composition niya ito. June Santa Maria, i-share ko na, ipatugtugin ko na yung composition mo. Yung kinumpos mo na kanta. Ang title niya, Ato naman. Sa Cebuano, Ate naman. Pero ang mga lyrics niya, pinakinggan ko puro Tagalog. Pero ito pakinggan natin. Taging panata ko sa bayan. Mga pangarap ko sa inyo, gumanda nawa ang buhay nyo. Ako sana ang maging daan na makatulong sa ating kapwa. Sumisigaw na damdamin, nag-uumapaw na malasakit. Sa bayang sinilangan, kayo ang una sa aking puso. Ang pangako ko at panata ko, maglilingkod sa inyo, natukal sa aking puso. Yung madarama, pagmamahal ng isang ama, tulong at kalinga, tanging panata ko. Dinidedicate ito ni June Santa Maria na kaibigan ko, composer, para sa lahat ng mga Pilipino. Ng Diyos Ama, magtatagumpay ang serbisyong dala, maging mabuting halimbawa at tutularan ng buong adlaw. Ang pangako ko at panata ko, maglilingkod sa inyo, nakukal sa aking puso. Yung madarama, pagmamahal ng isang ama, tulong at kalinga, tanging panata ko. Walang makakapigil sa panata, ang kayo'y yakapin at mahalin. Ang pangako ko, ang panata ko, maglilingkod sa inyo, nakukal sa aking puso. Yung madama, pagmamahal ng isang ama, tulong at kalinga, tanging
Panata ko, ang pangako ko, ang panata ko, paglilingkod sa inyo, na bukal sa aking puso. Pagmamahal ng isang ama, tulong at Kalinga, taging panata ko. Pagmamahal sa inyo, Taging panata ko. Yeah, okay Sige, salamat John. Isang patugtog pa, video maganda na itong pakinggan. Siguro may isa-suggest ako video arrangement na i-rearrange natin pero video ma-enhance natin. Na John, okay lang sa'yo? Kakantahin ko, ay pabigay ko sa'yo kung ano. Tapos sabay natin i-upload sa Spotify. Okay, para kumita. Paulo Romasanta Garson, paring Pau, kumusta? Sabi niya, lapok na lang itatawag. Ibalik na rin mo yung lapok. Si Bobby Cortez, good evening. So, si Manny, si Ricky Paguyo, Pris Perez, Mayap Abengi, so, Antonio Buensuceso, okay. Isa si LTZ Midnight. Ngayon, ipapakita ko muna sa inyo isang, kung ayon kay Mr. Paulo Romasanta Garson, itong lapok. Balik na rin yung lapok. At ito rin ogag. Balik na rin yun lang. At ito ay ubob din. Ito, tingnan nyo. Dinadaan tayo sa sayaw Ang tawag dito, he danced his way to victory. Yan ang nangyari sa kanya. So, tingnan natin yung Kasi may isa pa dyan na yung binira ni Attorney Rowena Guanzon. Siya po ay mga PWD party list. Tulungan nyo, kung wala pa kayong party list, tulungan nyo ng PWD. Kung kayo PWD, yan tulungan nyo. Pero kung wala pa rin kayo party list, nirekomendo ko rin po yung Ahon Mahirap. Kasi kilala ko rin yung mga adikain sila na magbibigay ng kabuhayan para sa maliliit na mga masa. Isa rin, at pag final, kung gusto nyo maunlad, wala na kayong ibang mga partido sa party list, please, iboto natin ang Bunyog. Okay? Tapos ito naman, tingnan nyo ngayon yung isa pang balik na rin. Ibig sabihin, ang ogag ang ating topic, diba? O ito, qualify ba ito na ogag? Titingnan nyo. Ayan, i-play natin. Ibalik natin sa Senado, Senador Bong Revilla! Anong tingin mo dyan? Ibalik natin sa Senado! Si Bong Revilla! Ibalik natin sa Senado, Senador Bong Revilla! Si Bong Revilla! Okay ito lang, kaya sasabi ko, ilang beses na rin ito naging termino, naging senador. Hindi ba siya ogag? Ano ba bang ipapangako mo na gagawin mo na hindi mo pa nagawa? Kung ayon pa kay Atty. Luke Espiritu, na isa sa kandidato ko sa pagkasenador, pati si David Angelo, ay ayon kay Luke Espiritu, ito si Bong Revilla at saka si Lito Lapid at saka si Ruben Padilla ay ginagawa lang nila OJT ang Senado. Nag-on-the-job training. Pagkatapos, na kailan na to, siguro marunong na siya ngayon. Dati, ang ginagawa nila, I vote. Ruben Padilla yun. Pati si Lito Lapid, I vote. Hindi naman marunong. Ito ni si Bong Revilla. Anong pinagmamayabang niya? Budots. So, yan. Anong tawag mo dyan? Pangit magtawagin ogag yan? Pangit magtawagin lapok yan?
o tawagin mo corrupt o ano, parok. Ay nako. So ngayon, ito naman isa, pakinggan natin naman ang mga binabanatan naman ni Attorney Rowena Guanzo ng party list PWD. Ito si Rain Punsalan. Ay, hindi yan. Ay nako, hindi yan. Wala na pala. Ladies and gentlemen, wala na, hindi ko na, naiwala ko. Hanggang doon na lang. Iangat ko naman ngayon yung palitan ng sagot. Matalinong, tagisan ng talino. Pero panalo rito, talo yung congressman. Ito'y tagisan ng talino sa gitna ng vlogger ng DDS at si Congressman Benvenido Atrasabante. Do you have any statement to the social media personalities regarding the issue on Miss Cruz? Miss Cruz, just curious, are you a voter of Honorable Abante? No, So you're Mr. not a Chair. registered voter in the district of Honorable Abante? No, Mr. Chair. And as you said earlier, you do not know him personally. Yes, Mr. Chair. And he does not know you personally. Correct, Mr. Chair. So, bakit na nyo naisip na atakihin si Honorable Abante? Just curious. Because the action is not really limited. The performance and the performance of Congressman Abante being part of several committees that affects national issues. But why are I you got to know interested him. particularly, specifically to Mr. Honorable Abante, considering that you are not a voter of Honorable Abante? Ano? Isa naman ito si Johnny Pimentel. Congressman Johnny Pimentel. Pwede bang tawagin kitang ogag? Karapatan po ng kahit sinong tao sa Manila ka man at congressman sa Surigao kagaya mo, may karapatan ako mag-criticize sa iyo. Kasi congressman ka, national official ka. Hindi lamang siya congressman ng Maynila. Pag congressman ka ng binoto, ikaw ay umupo sa pang-national na opisina, pambansang opisina, tanggapan. Kaya lahat ng boto mo, apektado ang buong bansa. Pag buto-butuhan kayo kung anong batas ang gagawin, bubuto-buto kayo kung anong mga budget gagawin, mahirap pang intindihin yun, Mr. Johnny Pimentel. Ano pong interest ninyo? The issues that he tackles in his committee memberships and chairmanships are issues that are affecting the Philippines at large. So bago ko bitawan si Johnny Pimentel na sasagot, nais ko lamang po i-remind. In the immortal lines written by Justice George A. Malcolm, the founder of the College of Law of the University of the Philippines, he said in a momentous decision written in the case of U.S. versus Felipe Bustos Jr., where he said, the interest of the society and the maintenance of good government demand full discussion of public affairs. Tapos, sinasabi pa niya, public officials cannot complain if being criticized on the official conduct. Ganun po kasimple yun. And public officials are not authorized to be thin-skinned or onion-skinned insofar as their official conducts are concerned. Dapat tandaan mo yan, Johnny Pimentel. Mr. Benvenido Abante, tandaan mo po yan. Karapatan ng kahit sino, kahit hindi pa vlogger, karapatan ng kahit sino, kahit i-post kayo, kahit tawagin kayo gago, wala kayong karapatan. At hindi po, opinion yan, hindi po libelous yan Kasi bakit? Binasi niya ang salitang gago, pagiging stupid, pagiging fool, sa kanyang performance na tingin ni Miss Joey Cruz Biber, Di Biber, kung ano how do you pronounce your family name, Di Bibre, ay mahina, lakadiskal ang performance ni Mr. Abante. Nakatingin si Crisit na writer ng reporter, editor ng Manila Bulletin, Ayan. Katabi ni itong nagsalita si Joey Cruz Biber. In short, you have something against him because you have singled him out. There are 314
you have something against him. It does not necessarily follow, Mr. Johnny Pimentel. Where is your logic there? Congressman here, pero mukhang paborito mo si Honorable Abante. That is incorrect, Your Mr. Chair, Honor, paborito Mr. din niya Chair. sa Ace Barbers. Because there are other congressmen that I give my observations to. And Correct. May iba naman, marami ka ng congressman na, na kinikriticize. O, i-criticize mo nga si Johnny Pimentel. O, kinikriticize ko na nga ngayon eh. it's not limited to Honorable Congressman Abante. So he's not singled out, Mr. Chair. Mr. Chair, palaging sinasabi ni Ms. Cruz yung observation. I hope, Ms. Cruz. Hindi ka pa nga na-recognize, Mr. Abante. Salita ka ng salita. Oh, tapos kayo ikaw Johnny Pimentel, mahilig ka magsaway sa mga vlogger na tinatanong at nagsasalita. At kung nagsasalita na sila, hindi pa sila tapos magsalita, ay nang istorbo na kagad si Abante. Bakit hindi niyo sawayin si Abante? Dapat matapusin mo ng isa nagsasalita bago magsasalita naman na sumagot si Abante. Dapat ganun. O, pakinggan natin. You know, okay lang yung observation. For example, like, I hate Congressman Abante. Okay Okay lang yan. I hate Congressman Abante. Sige, okay, bilib ako sa iyo. yan. I do not like Congressman Abante. Okay Okay lang. yan. I Okay don't lang. agree with Congressman Abante. Okay That's yan. fine. Pero yung tatawagin mo kung gago, Anong diferensya kung ihambing mo gago sa salitang I hate you, sa salitang ano pang iba? Ano yung diferensya sa gago at sa kagwan? Sige, ano nga? Pakinggan natin. at isasampal mo sa... Teka, gusto ko nang tanungin. Gusto kong malaman, ano ba isasampal mo sa akin? Anong isasampa na pinag-usapan? Gago lang, tinawag ka lang gago eh. Sabi mo isasampal ko ito sa bumumukha mo. Isasampal ko ito sa pagbumukha mo. Sige, alamin natin kung ano yun. Pakiklaro nga sa committee ito kung ano yung isasampal mo sa pagbumukha ko. Like I said earlier, Mr. Chair, I would like to know when that was posted. And perhaps, it's very likely, Mr. Chair, That I was posted posted such... on YouTube. Kita mo, nagsasalita. Hindi pa nga tapos yung isa magsumagot sa iyo eh. Nangagaw ka na. Mali. Bakit hindi ka sinaway ni Pimentel? Mr. Chair, it's very likely, Mr. Chair, that I said something like that. We are That's checking it now. Very Yan. likely. Hindi ka nanghingi ng paukan ng I have the floor, Mr. Chairman. Hindi ka nga nagsabi, Mr. Abante. Pasok ko lang ng pasok. One that is going to be Yung slapped. ginagawa pasok ng pasok, hindi ba ugag ka dyan? Foolish. You're foolish. You're fool. You're stupid. In your face is... It's very likely that Oo I'm nga referring to yun nga Fox. It's very likely that I'm referring Mr. to Chair, Fox. talagang hindi ko akalain sasabihin niya sa Nag-explain pa nga yung tao, tinatanong mo, tapos nag-explain, ayaw pa ganyan, nagsalita ka ng salita. akin to kung ang Mr. Chair, kung ang Mrs. ko magsasabi niyan, tanggap ko yan. Pero si Miss Joey, hindi ko naman po siya kilala talaga Ito pa, mayroon sasabihin ako sa inyo. Yung gusto kong tanungin din naman, yung ating mga... Ayan. Hanggang dyan na lang yung sinabi niya. Okay? Basta at least, sa akin, magle-lecture ako dito, hindi po libelous ang pagtinawag kang gago. Basta, ang unang tingnan mo, kapag tinawag ka ng tao na gago, galit siya sa'yo. At usually, kapag tinawag kang gago, parang putang ina lang yan. Putang ina. Son of the beach or whatever. How do you call it? Kung sa Espanyol pa, hijo de puta. Mga salitang yan po ay uttered without any intention to cause harm. Kundi nagiging kasanayan na sa expression. So kung nakasanayan niya, hindi po siya, wala pa siyang intention para manakit sa pinaparinggan. At saka gago, hindi po siya hindi libelous, tapos nagsabi si Mr. Abante dyan, sige, hindi kita kakasuhan ng libel, pero kakasuhan kita ng unjust vexation. Ano naman ang unjust vexation? Ladies and gentlemen, ang unjust vexation po sa ilalim ng Revised Penal Code, ang ibig po sabihin yan ay hindi makatwiran na pag-irita. Inirita mo siya, pero hindi makatwiran ang pag-irita.
Tanong, pag tinawag ka ba na gago, hindi ba makatwiran na pag-irita sa'yo? Makatwiran kasi may pundasyon siya. Congressman ka, tapos ang mga ginagawa mo, ayaw niya, hindi niya gusto performance mo. Anybody has the right to make his or her opinion on you no matter how hate words are those. Hindi po libelous dahil po maasim o maanghang o matalim ang salita. What is libel is, it is defined as an act of, sabihin natin sa pagsasalita ha, stating something as a fact na nangyari, but it did not happen. Sinasabi mo na iyan ang nangyari, pero hindi naman nangyari. At ngayon, kung hindi nangyari, alam mo na, kung alam mo na hindi totoo, at sinabi mo pa, that's the time na magiging libel. Bakit? Kasi may malis na, may intention ka na magsalita ng hindi totoo. Yan po ang libel. So, 4 pong elemento ng libel. Tandaan nyo lang yan. Masterin niyang DIMP. DIMP. Ano yung DIMP? Defamatory imputation. Defamatory, nakakasirang puri ang sinabi mo. Identification. In-identify mo ang taong pinatungkulan mo ng iyong defamatory imputation. M, malis. Ibig sabihin ng malis, alam mo na hindi totoo, ay binira mo pa. So, malis siya. Tapos P, na-publish siya sa pamamagitan ng newspaper, radio, television, at this time, in the present times, kung ang publication ay ginamit mo ang internet, yan ay nagiging cyber libel. Pero the same publication pa rin ng element. It is not a different crime kung nagiging libelous, nagiging nag-post ka ng libel sa Facebook o sa internet, sa YouTube o sa Instagram o sa ano pang ibang kan, sa X o sa Twitter o sa sa TikTok. Hindi po siya libel kung wala po yung elemento na tinatawag na may malis. Ang malis po, alam mo na hindi totoo, and yet sinabi mo pa. Yan lamang po ha. Tandaan mo yan. So ibig sabihin, bakit kung minsan sinasabi mo ay may katwiran ka maniwala dahil unang-una, importante mo sabihin. Kumbaga, pwede mo ma-justify, bakit hindi mo na-check? Kung minsan mali, pero hindi mo na-check. Pero may katwiran ka na magsalita. May rason ka na maniwala na parang totoo. Pwede po yan. So the only way na ikaw ay mapaparusahan na halimbawa, hindi ka na-check kasi dapat obligado ka. Pag nakita mo na may nakita kang isang bagay na nakakasira sa isang tao na balita, i-verify mo. Cross-check ka. Cross-checking ka sa ibang sources. At kung nakakuha ka na ng mga confirmation, that's the time may rason ka na maniwala sa nakuha mong balita. Okay? Pagkatapos, pag-usapan natin, halimbawa, yung balita na kung saan pina-explain ng Supreme Court si Attorney Raul Lambino na tumatakbong pagkasenador. Sinabi niya na in the heat of the panic generated by the arrest of Duterte, sinabi niya na may TRO pinalabas ang Supreme Court. But yet, it was not true. Pero sinabi niya. Ngayon, ganito sitwasyon. Sinadya niya ba yon? Yan ang unang tanong. Ngayon, kung hindi niya sinadya, maaaring nagkamali siya. So, ibig sabihin, nagkamali siya na negligent. So, tanong, may libel ba doon sa ginawa ni Raul Lambino? With due respect, wala pong libel. Pero wala ring tinatawag na kahit sabihin natin na mali kasi wala rin siyang intention para mag-commit ng so grave a wrong. Iba kasi, may tinatawag kasi mens rea, intention ng taong gumagawa ng isang act. So iba rin intention to commit act or intention to perpetrate the act. Iba rin intention intention to perpetuate or to perpetrate a wrong, or intention to perpetrate a crime, or intention to perpetrate an act. Those are two things. Pag sinabi intention to perpetrate an act, yes, intention na magsalita siya.
Kasi in the heat of the panic and confusion, nasalita niya, siyempre, kakampi niya si Duterte. So, hindi niya na-verify. So, hindi rin siya malalibel kasi wala rin siyang intention to commit so grave a wrong. Kundi may intention to perpetrate the act of stating. Wala pong libel doon. So, saan siya madadali? Pinasagot mo siya ng Supreme Court, pina-explain doon lamang po sa aspeto ng pwede siya ma-disiplina, masuspindi ng Supreme Court bilang abogado. Pero but that in the issue of being libel or not libel. So yan po, inahalimbawa ko lang na iba yung ma-intention ka na mag-commit ng crime at iba yung wala. So ibig sabihin, may sitwasyon din, ibig sabihin accidente rin siya naniniwala doon. So kayo wala kayo, pag huwag kayo mag-alala, kahit nakamura kayo, ang mura nyo ay hindi naman ibig sabihin na libel yan. Kundi, pwedeng sabihin po na kung nakakommit ka ng or ang katumbas kasi ng libel, kung sa sulat o sa internet, libel. Pero pag sinabi mo lang na walang gamit, nagmura ka lang sa labas ng kalsada, ang tawag naman dyan slander. So dalawang uri ang slander, grave or simple slander. May isang uri pang slander, yung pag sinampal mo isang tao sa harap ng maraming tao, slander din yun. So nagtindihan nyo na. So dito, just a word of gago being called upon you, kahit tawagin ka pang kurap, kahit tawagin ka pang kupal o lapok o wala pong libel dyan. Yan lang sa aking masasabi sa inyo. I should know. Kasi dami-dami ko na lahat ng libel cases sinawakan ko, panalo ako. Mas matindi pa nga dyan sinabi ni Kaper Silapid noon eh. Natuyo na ang hardin mo. Ibig sabihin, yung pinatukuyan yung babae ay may makamanyak, hindi ko nang binanggit ang pangalan kung sino. So, ibig sabihin, pag opinion mo yan, sinabi nga niya sa korte nang nagtiwistigo si Persilapid, what did you say? Ganun sinabi mo. Sabi naman ni Persilapid, Your Honor, iyan ang kung ano man yan, poetic line yan, nasa nakikinig na lang yan kung anong parating sa kanilang mga isipan, kung anong ibig sabihin nun. So, in other words, there is no libel. Huwag kayo matakot. Pag-post kayo kahit there is no libel as long as ang pagkakaalam nyo na check nyo na may na-verify nyo na totoo ay walang libel. Kung minsan, hindi bali na kahit hindi totoo, basta nag-effort kayo nag-check at nakita nyo parang totoo sa inyong check, wala na kayong problema doon. Kaya kailangan ko, nililecture ko lang ito para kailangan ko, kayo nakikinig sa akin, magiging active naman tayo, maging aktivista tayo. Sa lahat na nakikita nyo na mga ginagawa sa ating pamahalaan, tirahin nyo na kagad. Kaya nga ako, hindi nga ako nagkimi. Nakita ko yung maling aresto. I don't care kung si Duterte na pinaka-criminal sa buong mundo ang gumawa, ang pinagawa nila yun. Ipagdepensa ko yung katarungan at dignidad ng ating korte. Bakit sinampal ang ating korte at hindi man lang ginalang at sinampal yung Section 2 ng ating Article 3 ng ating Konstitusyon na nagsasabi na no warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined personally by the judge. Judge natin. After examination under oath of the complainant and the witnesses he may produce, and particularly describing the place to be searched and the things and persons to be seized. Ganun yan. Batas ng ating bansa sa pinakamataas na batas, Konstitusyon. So sinabi naman nila hindi daw nila sundin yung Article 59 ng Rome Statute sa pag-aresto kay Duterte. Kumbaga, ang Article 59 ang nag-uutos na dalhin sa korte si lokal na court si Duterte, hindi na ginawa. Foul sila. Foul sila ni Prosecutor General Richard Anthony Padulyon. Foul dyan si Yusek Attorney, pangalan niya, Nicholas Felix T. Yan din na sinabi ni Yusek Miko Clavano. Yan din na sinabi ngayon na-adapt ni Mr. Buying Remulla. Ngayon, apparently, na-realize nila na mali. Pero bakit mali? Kasi ito po yan. Sinabi rin ni
ex-Justice Adolph Ascuna. Sabi niya, hindi mo pwede sabihin na dahil wala ng Pilipinas sa Rome Statute na hindi mo igalang yan. Bakit? Kasi kinilala mong warrant of arrest ng International Criminal Court, ibig sabihin, kilalanin mo lahat ng batas ng International Criminal Court. Hindi ka pwede autorisado naman mamili o selective. Kaya ayon kay Justice Adolph Ascuna, mali ang ginawa na hindi pagdala kay Duterte papunta sa korte. Ngayon, dahil nahimasmasan sila, mali, mali sila. Anong sinabi? Ito naman si Remulla. Hindi, yun pala ginamit namin, Section 17 ng Republic Act 1951. Batas ng Pilipinas yun, na may sarili tayong batas na lokal na nagpaparusa sa crime against humanity. Lokal na batas yan. So, ibig sabihin, ilan na ginamit na Section 17 na nagsasabi, pwedeng isuko si Duterte sa ICC. Pero may kulatilya sa dulo. Mismo si Justice Adolph Ascuna nagsabi, pero sa dulo may nakalagay, pursuant to extradition and other treaties. Tanong, may treaty ba kayo sa International Criminal Court kasi nag-withdraw na kayo? Sagot, wala na. So hindi nyo pwede isuko si Duterte. Additionally, sabi naman na din ni ex-Justice Antonio Carpio, sabi niya, kung siyang padesisyonin at kung siya na umupo sa Supreme Court sa ngayon, hindi niya papayagan na hindi dadaan sa korte na i-authorize lang isuko kagad. Kailangan dadaan din sa korte kung ang gagamitin mo ay Section 17 Republic Act 1951. So maraming ugag sa atin, bayan natin. Nakaupo lang kayo, nakapisto, tatapakan nyo lang yung iba, kalaban ninyo. Yan ang mga ugag. Yan sinasabi ito, pag tinawag mo ng ugag yan, walang libel yan. Hindi ako natatakot kahit patawag nyo pa ako sa Quadcom o sa Tricom nyo. Pupunain ko kayo. Naggagalit kayo sa mga resource speakers pag magsalita at habang nagsasalita, inagaw ng congressman ang salita, pumasok ang congressman, hindi nyo pinapagalitan ang congressman. Pero kung nakasagot kagad ang inyong resource person na tinatanong ng congressman at pag biglang sumagot kasi nakatapos na tanong yung congressman o congresswoman, ay susuwayin siya, pagalitan siya ng chairman, kagaya kay Johnny Pimentel, na napagbiglang sagot si Joey Vibre, o Cruz Vibre, ay dapat na magpaalam mo na sa kanya. At tanong, bakit hindi mo sinaway si Benvenido Abante na pasok ng pasok, hindi pa natapos yung explain yung babaeng, pinapa-explain niya. Yan po sabi ko sa inyo. At ang ating society po ay ito po ang Republika di Ugag. Maraming salamat po. Okay, so mag-shoutout na lang tayo. Sino pang iba na hindi ko na si Japis Arnel, watching from Cambodia. Oy, maganda sa Cambodia. Si Pau Pau. Tapos si Pastor Rodi Rabi. Tapos si Ruel Kaagbay. Sino pa? Si Ding Marco Cardinal. Good evening, Idol. I salute you. Salamat po. Romel Bengson. Good evening. Po, Tirador, Doktor. Ay, okay. Tapos, Rob River, Cabardo Arado. Totoo naman, malaya niyang pahayag pero may hangganan. Ang paghahangganan lamang po, pag sinabi mo na hindi totoo yun, ay binira mo. Libel na yun, may hangganan. Pero kung ako naman tanungin mo, personal ko na paniniwala, hayaan na lang ang lahat magsalita. Absolute press freedom po ang gusto ko. Absolute freedom of expression. Tapos Bernardo Ibinjula Idnaragim. Tapos Romel Bengson. Namimersonal ang mga Tricom. Noel Miranda. Miranya. Ito mga congressmen, inimbitahan ang mga tao. Pero inaimbitahan natin, may pakay na kunting pagkakamali, ipakulong Rob River, Cabardo, tapos Jamie Boy Bahe. Tapos sino pa? Roderick De Guzman. Yung bomb joke sa airport. Iba naman ang bomb joke naman yun. May parusang krimen na ngayon siya. Pwede kang parusahan sa bomb joke. Okay?
Hindi naman yun expression kasi ang purpose mo doon, manluko. Iba naman expression, genuine, yung expression mo. Pag sumigaw ka, hindi expression yun. Ang expression, iba. Ang freedom of expression, yan. Panluloko, pang biro-biro eh. Hindi naman yan maging expression pang biro-biro kasi sa salita ka, purpose mo, biro lang naman eh. Yung biro ka tapos marami na sasaktan. Iba yun. Hindi yun expression. Jimmy Boy Bahe, Rax Naiso, sa akin is may kaso man o wala, hindi pa rin maganda. Mabuti ang magmura. Problema si Congressman Abante nag-inamo nagmumura din sa Congress eh. Pero sa akin lang, maganda naman, may ugali tayo maganda na disente. Pero ang puntos ko dito, kapag napagsalita ng tao na ganun, wala pong libel dyan. Okay? Wala ring tinatag na unjust fixation. Iyan lang, sabihin mo sa aral ng batas ng ng moralidad, pagka-desente. Of course, Paul yun, pagka-batas ng desente. Pero doon mo siya titirahin, hindi po sa libel. Okay? Tama, mas mabuti si Duterte sa ICC kasi kung dito walang laban ang mga biktima. Ganon din po ang mga biktima. Dito walang kalaban-laban. Sa totoo lang, I beg to disagree, Jimmy. Kasi kung kinasuhan nila dito si Duterte ng crime against humanity sa Pilipinas, wala na rin kalaban-laban si Duterte kasi si Bongbong Marcos ang presidente. Tapusin niya bago siya lumalis. Kaya na diktahan mga judge. Hindi ko sinasabi na didiktahan pero kaya nang gagawin yan. O, di ba? Napasunod-sunod niya sa kanya si Major General Nick Torre. Tapos Jimmy Boy Bahe, parang si Aimee lang din. Okay, Jagger Riarte, many are watching from Turkey attorney. Maganda yung Turkey ha. Ang Turkey kasi yan po yung nanggaling sa Ottoman Empire yun. So it is a tank mix for both Europeans and the Islamic world. So diyan mga Europeans ay karamihan dyan mga Islam ang kanilang reliyon. Pero mga mukha nila mga Europeans. So, yan lang the last Roman Empire na nandyan sa Ottoman Empire na tinalo ni Sultan Mehmed ay yung kung hindi ko magkamali, si Charlemagne. No? Natalo si Charlemagne ni Sultan Mehmed. Kaya nagiging Ottoman Empire yan. At later on, naging Turkey. Tapos ang Turkey po ay isang Islamic state pero libre ang lahat ng relihiyon dyan. May Katoliko dyan, mayroong mga ibang relihiyon, mga Protestants dyan, lahat. Libre lahat dyan. Kaysa bumibisita pa nga si Pope John Paul dati. Si Pope Francis bumibisita pa dyan. So wini-welcome ng Turkey ni kagaya si President Erdogan. At saka it's a good mix, no? Ang tayo nila, parang sila yung buffer kung magagalit ang Islamic world sa European at sa European magagalit sa Islamic world. Buffer sa gitna siya. So hanggang dyan lang man tayo at magandang gabi po sa lahat. At si Cristito Dayaday Katunaw, Engineer Toto Kasing, talagang uhugag si Pastor Abante. Pastor na nga magsasalita pa ng ina mo. Walang alam sa batas pero content. Anong isa pa natatawa ko sa kanya? Binasahan siya ni Joy de Beber ng Universal Declaration of Human Rights. Sabi Human Rights siya, Committee on Human Rights Chairman daw siya. Pero hindi niya alam binabasa ni Joy Beber. Kasi sa Universal Declaration of Human Rights, Article 19 to be exact, ay nag-uutos na hindi dapat parusahan ng lahat ng bansa ang expression. Any person that is specified as individual's freedom that cannot be regulated in any state. Inuutos ng United Nations yan. Kaso lang marami ding ibang bansa na ayaw sundin sa aspeto na yun. Okay? So, Jigger Riarte, Pagaw Baker, naimbag garbi, masantos silabi. Tapos maayong gabi, maupay nga gabi, maray na bangge. So, Greenheart, inamin din Atras Abante na nagsimula siyang binira ng mga vloggers dahil sa Tuadcom, ginamit ni
ng Congress tuwad ko na pagkakakontempt ng mga kaalyado. Panay kasi ng panay ng contempt. Sa totoo lang, pag aking usisain niya sa sunod, itatakil ko yan. Wala pong katwiran lagi ng bira ang una, motion. Sige, mamaya ko na sa sunod ko na ititira yan. Okay, magandang gabi po sa lahat.